May mga kapatid po, hindi natin makakasama ngayon dahil sa may sakit. Si Brother Rupert, emergency yata yung anak nila na biglang may asthma yun eh. Hindi na tumatalab yung nebulizer at saka yung gamot. At saka po Sister Camille at saka si Brother Philip, may sakit din sila. So, sama natin sa panalangin. Ganyan din po si Brother Israel na nakasama natin sa loob ng 3 Sundays. Babalik na sila sa UAE. So, masaya naka-reunion natin sila eh. At sana maging yung kanila pagbabalik sa UAE. So dito sa Romans, para magkaroon lang po tayo ng kung saan tayo pupunta. Ito po ang aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito yung nagsisimula sa unang kabanata. Sa itinuturo niya na ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan Diyos ay kaliligtas. Yun ang kanyang tema. Pag pumunta tayo sa ikalabing-anim na kabanata, ganoon din. Sinasabi niya doon ng pananampalataya ay kayakimat ng pagsunod. Ganyan. So doon sa Romans chapter 1, yun ang thesis niya. Ang Ebanghelyo sa kapangyarihan Diyos ay kaliligtas. Bakit? So sabi niya sa Romans chapter 1, dahil ang mga Gentiles ay nagkasala sila kanya. Ang pagkasala ng mga Gentiles, pinilitan nila ang kalalatian ng Diyos sa mga bagay na nilalang lang ng Diyos. At dahil doon, sila ay pinabayaan ng Diyos sa kailang kasamaan. Romans chapter 2, sinasabi rin ni Pablo na ang mga Hudyo, na sinasabi mga Hentil ay marumi, ang sabi ni Pablo, gayet din kayo kanya. Kung ang mga Gentiles ay nagkasala, gayet din kayo kanya, nagkasala rin kayo sa harapan ng Diyos. So, ang conclusion niya sa Romans chapter 3, verse 23, lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalalati ng Diyos. So, anong magiging kaparaanan ng paglaya nila mula doon? Balik na sa Romans chapter 4, sinasabi ni Pablo, may dalang paraan, ganyan. Dahil naaring kalap sa pamagitan ng pananampalataya o sa pamagitan ng maggawa, ganyan. Yung mga gawa, yun ang kausan ni Moises. So, walang pagkakaiba sa nagtatrabaho ka kanya. Kung ginawa mo yung obligasyon mo, may karapatan ka sa sweldo mo. Ganon din yung ibig sabihin, no? Pag tayo maliligtas sa pamagitan ng ating magawa, ibig sabihin, hindi ka nagkasala. So, in other words, matid sa harapan ng Diyos. At yung pangalawa, kanya. Sabi ni Pablo, naligtas tayo sa pamagitan ng magawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Iunawain natin yon sa paraan na hindi tayo magiging matid sa ating sariling paraan dahil nagkakasala tayo. Pero sasampalataya tayo doon sa ginawa ng Panginoon at tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, kayo magiging matuwid kanya. So, pagkakaiba ng dalawa, kailangan pa rin tayo sumunod, totoo yun. Pero hindi tayo, meron kang patawaran ng Ebanghelyo. Yung kausan ni Moises, wala. Dahil doon kinakailangan, hindi ka magkakasala. So, yung Romans chapter 4 and 5. Sa chapter 5, sabi ni Pablo, dahil nga ang tao ngayon nagkasala, kung saan ang kasalanan ay sumasagana kanya, ganun din ang biyaya. Ibig sabihin, dahil lumantong ng tao na sila nagkasala at wala na silang magagawa, so ang Diyos, binigay niya biyaya niya kanya. Yun ang katapusan ng Romans chapter 5. So Romans chapter 6, ito ay isang rhetorical question na pwedeng itanong ng mga Hudyong mga Kristiyano. Kung gano'n kanya, kung gano'n pala, kung nagkakasala tayo at sasagana yung biyaya, edi magkasala lang tayo kanya. Yan ang unang salita niya sa pinakahuling talata sa Romans chapter 5. Ang sagot ni Pablo, hindi kanya. Dahil tayo napunta kay Kristo, namatay na tayo sa kasalanan. Yun ang Romans chapter 6. Romans chapter 7, babalik siya sa topic niya. At ang mga Hudyo, mga Kristiyano, at lahat ng mga Hudyo, patay na sila kay Kristo kanya. Yung Romans chapter 7. At pinaliwanag niya ang kalagayan ng mga tao na sila nakautusan. So, yung mga bagay na gusto mong mangyari, hindi mangyayari dahil nagkakasala ka. So, pag nagkasala ka, kahit gusto mo maging matuwid, hindi mo magagawa dahil nagkasala ka na kanya. So, yun ang Romans chapter 7. Pero ang kautusan, hindi siya kasalanan kanya. Dahil ito yung paraan na makilala mo kung ano yung pagkakasala. Sa Romans chapter 8, so sa Romans, sa kautusan ni Moises, meron kahatulan.
Dahil nagkasala lahat ng mga tao doon at wala silang paraan na mapatawad. Sa Romans chapter 8, kung tayo na kay Kristo kanya, hindi ganun ang sitwasyon natin. Kung tayo na kay Kristo, wala tayong kahatulan. Kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun ang sinasabi niya. So doon tayo nagtapos sa Romans chapter 8. In other words, sinasabi sa Romans chapter 8, basically, sinasabi niya, tayo ay hindi mahatulan kung tayo magpapatuloy sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. So Romans chapter 9, ito ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito. At ito ang ating bibigyan pansin. Ano po? Ang problema, bumalik siya sa kanyang mga kababayan. Ang mga kababayan niya, yung mga Hudyo, hindi siya ligtas. Dahil sa paniniwalang pagpapatuloy nila sa paniniwala na ang kausan ni Moises ang para sila maligtas. Ganyan. So ito po ang umpisa po natin sa mga po. Parang hindi niya po natin ang si Apostle Paul sa kanyang sulat. Sabi ni Apostle Peter, yung mga bagay ito na mahirap intindihin, ganyan. Sinutukoy niya itong halat na ito. Dahil ito ang pinakamahirap na aklat sa bagong tipan, kung tatanungin niyo. Sabi niya, basahin na sa Tagalog. Sinasabi niya, patutuhan niya kung nagsisinungaling kanya. Sabihin, ito'y totoo. Na ano? Sabi niya, na ang kanyang mga kalahi ay hindi sila ligtas. Bakit? Kasi willing si Pablo, paari lang kanya. Basahin natin. Sinasabi yung katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling ganyan. Ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamagitan ng Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso, sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. By necessary inference, sa pinagit ni Apostle Paul, hindi siya naligtas. Dahil yan ang problema ng mga Hudyong mga Kristiyano na nasa Rome. Meron pa rin silang paniniwala na kailangan silang manatili sa kausan ni Moises, maliban pa doon sila nasa Ebanghelyo, para sila magkaroon ng kaligtasan. Yun ang kailang problema. So sabi ni Pablo, ako'y malungkot kanya. Tingnan po natin ang damdamin ni Apostle Paul, meron siyang kalungkutan ganyan. Sabi, gusto niya maligtas ang kanyang mga kababayan. Yun makikita natin. So ito yung sinasabing pagmamahal. You're willing to sacrifice, alang-alang doon sa minamahal mo kanya. Yung nasabi ni Pablo, kung pasimple naman, may sakripisyo ni Pablo ang sarili niya kaligtasan para sa aligtasan ng kanyang mga kababayan, ganyan. So by necessary inference, hindi sila ligtas. Pasinin po natin sa aking mga kapatid, ganyan. Doon po, balik po tayo sa Acts chapter 2, no? Yung salitang kapatid, depende sa kawalugan, depende sa context. Kumisan ng kapatid mo sa laman. Pareho kayo magulang. Kumisan, magkamag-anak, kayo magkapatid. No, si Lot at saka si Abraham ay nagkaroon ng problema doon sa lupain. Hindi dapat na tayo mag-awis sapagkat tayo magkapatid. Hindi sila magkapatid. Sila yung magtiyo. Ibig sabihin, sila yung magkamag-anak kanya. Pero sa Acts chapter 2, yung mga inaralan ng mga Hudyo, Acts chapter 2, ganun ang tanong nila, magkapatid. Sabi ko natin. Dito sa verse 37, na marinig nila ito, nasaktan na ang kailang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, magkapatid, anong dapat namin gawin? Hindi sila magkapatid sa pananampalataya. Dahil yung nangangaral ng mga Kristiyano, yung nangangaral na hindi. Sila magkapatid dahil sila kabilang sa bansang Israel. Ganun din ang kahulugan na sinasabi ni Pablo rito sa kanyang mga kapatid sa ayon sa laman kanya. Hindi niya tinutukoy yung mga kapatid niya na parang magulang. Hindi. Ang sinasabi lang niya, yung aking mga kababayan kanya ayon sa laman. Sabi, hindi sila ligtas. So yung kanyang pagmamahal sa kanila ay may halong kalungkutan ganyan. Kasi alam niya, kung sila mananatili sa ganong kalagayan, ay di sila maliligtas. So ito ay laban doon sa sinasabi ni Pablo na tayo mali sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito pinakilala niya. Sayin natin.
Sila yung mga Israelita na sa kailang pagkukupkop at ang kalatihan at mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at mga pangako kanya. So dito natin makikita kung ano ang kalagayan ng bansang Israel noong unang panahon na umiiral pa yung Old Testament, ganyan. Ito yung mga advantage at privileges ng bansang Israel. Inisa-isa niya, di sabi niya, ang pagkakupkop, ganyan. Sa paanong paraan? Ito'y tumutukoy na sila'y naging bayan ng Diyos. So ito pong kababayan ni Pablo, sila yung galing kay Jacob. Lain niyo, 12 anak ni Jacob, di ba? 12 yan, actually. Nalaging 13 dahil yung si Jose naging 2 lahi. Si Ephraim at si Manasseh. At pinangalanan silang, muling pinangalanan siyang Israel. At tama lang yung pangalan ng kanya binigay ng Diyos. Sabi niya, ang pagtitiis ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Israel. Kung makikita natin ng kasaysayan ng Israel, talagang pagtitiis ang nangyari sa Diyos. Sa gitna ng biyaya na pinakikita ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, ang Israel palagi nagkakasala. Kaya tama yung pangalan nila. Ang pagtitiis ng Diyos. Kanya. Ang pangalan ako, negative din yan. Babalik tayo sa Genesis. Bago sila pinanganak, si Esau, tsaka inawakan niya ako papaan ng kapatid niya eh. Ang ibig sabihin ng salitang Jacob, supplanter. Dahil later on, naging totoo. Dahil siya naging panganay, kaysa kay Esau. So, dito po sa Genesis chapter 35, verse 10, mababasa natin, pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob, kaya naging Israel. Kaya kung minsan, ginagamit pareho yun. Minsan ginagamit ng Jacob, pero ang naging sikat na pangalan ng bansa ay Israel. Bansang Israel. Dito po, pasahin na sa Genesis 35, verse 10. Sinabi ng Diyos sa kanya ang pangalan mo Jacob. Hindi ka nang tatawaging Pangakob, kundi Israel, ang magiging pangalan mo. Kaya siya'y tinawag na Israel. So, ang kahulugan ng Israel sa Hebreo, ang pagtitiis ng Diyos. Ganyan. Totoo yun, kung titignan natin sa kasaysayan ng Israel. Matigas ang ulo ng bansang iyon. Bumalik. Matigas ang ulo nila. Ginawang anak ng Diyos ang Israel. Tandaan ito isang bansa. So, inadapt ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan. Ito'y naiibang bayan. Siya higit sa lahat ng mga bayan. So, kuminsan, yung salitang panganay, hindi ibig sabihin na ikaw na unang pinanganak. Dahil sa Exodus chapter 4, verse 22, sinasabi ng Diyos, Israel na aking panganay kanya. Hindi siya tumutukoy kay Jacob, kundi sa bansa nanggaling kay Jacob, ang bansang Israel. Sinabi niya, pangalan kanya, hindi dahil siya ang unang bansa, kundi dahil siyang nakatataas sa lahat ng mga bansa. Basahin po natin. Dito po, Exodus chapter 19. Kaya gusto nating maintindihan niyo, dahil yung mga saksi ni Jehovah, may nababasa tayo sa Biblia, sa Pilipos, na si Kristo ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Hindi sabi nila, so siya unang nilalang ng Diyos. Pagkatapos, nalalang si Kristo, nilalang ng Kristo ibang mga nilalang. Hindi totoo yun. Siya ang may pagkamataas sa lahat ng nilalang dahil siyang lumalang. Yung ibig sabihin, no? Dito po, Exodus chapter 19, 5-6. Kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ng aking tinig, sandaan niya, mayroong kondisyon. Kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ng aking tinig, ay tutuparin ng aking tipan, kayo magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan. Ganyan yun. So, siya higit sa lahat ng bayan, kaya tinawag siyang pangalan ng Diyos. Sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salita sasabihin mo sa anak ni Israel. Yun dahil ang tatigil sila ng kautusan. Para malaman ng Israel kung ano yung kasalanan at iwasan nila yun. Para sila maging bansang banal kanya. So sila inadapt ng Diyos bilang kanyang tanging bayan. Parang ito'y anino natin. Ang iglesia rin ay binubuo ng mga Kristiyano na inadapt din ng Diyos. Dahil di naman tayo natural na anak ng Diyos. Ang
Ang tayong natural na anak niya, ang ating Panginoon, nung siya nagkatawang tao. So yun, sabi niya, sila ang bansa ng Diyos. Na-adapt sila bilang bansa ng Diyos. So sinasabi niya yung mga bagay na taglay nila bilang bansa ng Diyos, sila ng Old Testament, nasa kailan ng palalatihan kanya. Sabi, pag tinagdal mo ang bansang Israel, nasa kanila ang lahat ng biyaya ng Diyos. Ang pag-iingat ng Diyos. At kasama ng tinatala, Shekinah. Ito yung apoy na sumusunod sa kanila na nandoon sa banal na pinakabanal. Noong sa panatay, wala pang templo. Ito yung isang tent ng tabernacle. Nandoon yung olive place. So pagka ang Diyos, nandun ang presensya niya kanya, nagkakaroon ng liwanag doon sa tent na yun. So yun ang tinatala Shekinah. Parang ganyan. Mayroong liwanag sa tapat ng most holy place pagka andun ang presensya ng Diyos. At ito'y guarantee sa Israel lang Diyos ay kasama nila. So nasa kailang kalalatihan ng Diyos. Sabi ni Apostle Paul. So sinasabi ni Apostle Paul yung bawat mga binigay na biyaya ng Diyos sa kanila na hindi binigay sa ibang mga bansa. Walang bansa ng presensya ng Diyos ay nandoon, kundi lamang ang bansang Israel kanya. So sinasabi niya kung sino ang bansa niya. Ano ang karakteristik ng kanyang bayan? Nasa kailang mga tipan, kanya. Ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga pangako kanya. Sa kailang binigay. So yung mga Gentiles, wala. Hindi nagtaglay yung mga yan. Sila lang. Ang bansang Israel lang nagtataglay niya. So, ang Diyos, gumawa lang siya ng tipan mula kay Abraham hanggang sa bansang Israel at wala nang iba. Kasi hindi siya nakipagtipan sa ibang bayan. So, una-una, nakipagtipan siya kay Abraham na may patungkol sa bayan bansa na magagaling kay Abraham. At ang pangako ng kaligtasan ay magagaling kay Abraham. Yung mga pangako na si Abraham ay magiging dakilang bansa at magkakaroon ng lupain. Yun ay binigay lang sa kanila. Hindi ito binigay sa ibang bayan. Kanila lang. Sana sabi ni Apostle Paul. Ang Israel lang namin gano'n. Nakipagtikpan lang ang Diyos. Ang Israel, sa Israel, wala na ibang bansa kanya. At ang kailang kautusan na binigay ng Diyos ay nararapat para sa kanila. Kaya lang, unfortunately, makikita natin, hindi na binigyan ng halaga. Kung naintindihan nila yung kailang kautusan, ito ipatungo sa ating Panginoon. Unfortunately, hindi nila naisip yun. Nag-iba kailang focus. Kaya yung warning ng Diyos sa bansang Israel, pagpasok nila sa lupain, doon sa Deuteronomy, huwag niyong kakalimutan ng Diyos. Huwag niyo kong kalimutan ganyan. Pero dahil unfortunately, yun ang nangyari. Nakalimutan nilang Diyos at sila sumama sa ibang mga Diyos-Diyosa. O sinasabi ni Pablo, ito ang aking bayan, ganyan. Nasa kailang lahat ng mga mabuting bagay na galing sa Diyos. Unfortunately, hindi sila ligtas, ganyan. Yun ang sinasabi niya. Yun ang kalungkutan ni Apostle Paul. Yung mga Gentiles, wala. Pupunta tayo sa Ephesians chapter 2. Ang mga Gentiles, opposite sila. Wala lahat sa kanila yan. Ito yung binigay lang sa bansang Israel. Ang magiging irony, yung bansa na wala sa kanila yan, ang naligtas. Itong bansa na meron ganyan, nalulungkot si Pablo, hindi siya liligtas. Kanya. Basahin po natin. Ito sa verse 11 na Ephesians chapter 2, kayo nga alalahanin ninyo ng una, kayo ba'y hentil sa laman? Tinatawag na tituli, ng mga tinatawag na tuli sa laman, na ginawa lamang kamay ng tao. Tayo po ay natuli. Hindi sa kamay ng tao. Yun ang bautismo. Yun ang pag-aalis ng ating mga kasalanan. Basahin po tuloy natin. Ganang mga panahon yun, kayo walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamayan ng Israel, mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, at walang Diyos sa sanglibutan. So yung description ng mga Gentiles ay opposite sa bansang Israel. Pero ironically, sa gitna ng mga advantages ng mga
ng bansang Israel, hindi siya liligtas. Kaya yun ang malaking kalungkutan sa puso ni Apostle Paul. Pumunta tayo sa mga pangako. Tingnan niyo. Sa Genesis chapter 12 verse 1. Nang inutusan ng Diyos si Abraham, noong panahon na yon, Abraham pala. Inutusan siya. Umalis ka kanya sa bayan mo kanya. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Sa pag-aaral po ng Balalasulatan at sa pag-aaral ng mga lingwahe, ito salitang, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Hindi lang kay Abraham yun, kundi sa bansa na nanggaling sa kanya. At si Abraham, hindi naman naging bansa, kundi yung mga tao nanggaling kay Abraham. So ito po isang kalimbawa ng tinatawag nating metonymy. Ang binabanggit si Abraham, pero tinutukoy niya yung bansa magagaling kay Abraham. At tinutukoy si Abraham na sa pamagitan niya, lahat ng kasalupay pagpapalain. Pero ito tumutungkol sa ating Panginoon. Hindi kay Abraham mismo, dahil hindi man nangyari kay Abraham, sinabi ng Diyos. Personally, ito yung nangyari sa bansang Israel, at ang naging paraan ng pagpapala ay ang ating Panginoon. So ito yung mga pangako. Dalawang klaseng pangako yan, mga kapatid. Yung pangako ng pagiging bansa at yung lupain, at ang paligtasan, yung spiritual na pangako, natupad sa ating Panginoon. Ito po ay naibigay lang kay Abraham, at yung una naibigay sa bansang Israel. Di ba? At yung katuparan ng pangakong pagliligtas ay sa pamagitan ng Panginoon, pero ito pinangako kay Abraham. So ito mga pangako ito nga niya, hindi na ipangako sa ibang mga bayan, kundi sa inyo lang. So, yun ang mga biyaya na nasa Israel. So isipin po natin ng isang aral na pwede namin mapulot dyan. Kumisan dahil sa ating pagpapala, nakakalimutan natin ang Diyos. Yun ang nangyari sa bansang Israel. Dahil sa dakilang pagpapala ng nila at ang pagpapahalaga ng Diyos sa kanila, nahalimutan nilang Diyos. Bumunta sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya dito nalulungkot si Apostle Paul sa gitna ng mga bagay niya kanya. Hindi siya naligtas. At ito pang makikita natin. Galing sa kailangan niya ang mga magulang niya, yung kailang mga ninuno. Galing sa kanila. At ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ayon sa laman, ay galing sa kanila. Isipin niyo, ang ating Panginoon, hindi siya galing sa mga hintil. Siya galing sa mga Hudyo kanya. Tulad ng ipinangako ng Diyos sa pamagitan ni Abraham. Sabi niya, bilang tao, ang ating Panginoon nanggaling siya sa Israel. Hindi siya nanggaling sa mga bansang Gentiles, kundi sa bansang Israel. Tingnan yung pribilehe na yun. Ang tagapagligtas, ang Diyos, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon, ay nagkatawang tao at nanggaling sa kanila. Isipin lang po natin, ngayon kasalukuyang panahon, halimbawa, may isang dakilang tao galing sa Pilipinas. Tayo ay, kahit hindi ko kamag-anak kita, ikaw ay proud, dahil kababayan mo yun, di ba? Kahit hindi mo siya kilala. Dapat proud sila dahil ang Panginoon ang galing sa kanila. Pero hindi sila ligtas. Yun kanilang hinihintay ng tagapagligtas, unfortunately, dumating, hindi nila tinanggap. Sila'y kanilang tinakwil, sabi ng tingnan niya, sa Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given. Siguro ngayon, makikita na natin bakit sinasabi natin. Ito yung pagkaganyan ng pagkakasulat. Ito yung sulat ng mga Hudyo. Mahilig sila sa paulit-ulit. Yung unang sentence, at yung pangalawang sentence, pareho lang yun, di ba? And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Bakit siya Ama?
Sa pangkasalukuyang panahon, ang kinikilala nating Diyos at Ama ay ang Ama. Pero in essence, sa kailang paglalalang, lahat ng mga yan ay Ama. Dahil sila involved sa ating paglalalang. Di ba? Ang Espiritu Santo naglalang. Ang ating Panginoon naglalang. At ang Ama ay naglalang. Kaya tinatawag siyang everlasting Father. Hindi siyang Ama. Ang Ama at ang Anak, magkaiba sila ng persona. Pero pare-pareho silang naglalang. Everlasting o Prince of Peace. Dahil sila magdadala ng reconciliation sa pagitan ng Diyos at ng tao kanya. Saan siya galing? Siya galing sa bansang Israel. Of the increase of His government and peace, there will be no end. Dahil ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Upon the throne of David and over His kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. So, kaya nga sabi niya, ang siyetro ng kanyang kaharian ay siyetro ng katwiran kanya. So, yun ay galing sa bansang Israel. Yun ay pinangako sa bansang Israel. Hindi siya sinumang bansa, kundi sa bansang Israel lang. Di ba? So, ang ating Panginoon, ayon sa laman, ay galing sa Israel. Hindi mo maganda yun? Pero, tingnan natin, ang Panginoon, hindi lang sa tao. Siya Diyos. May naniniwala ang ating Panginoon ay tao lang. Hindi totoo yun. Paano siya naging everlasting Father kung siya tao lang? Siya walang hanggan. So, hindi siya ninalang. Hindi natin maintindihan ang konsepting yun na walang hanggan at walang katapusan dahil tayo nabubuhay sa panahon. Meron tayong simula, meron tayong hanggan. Diyos ay yung Diyos, hindi. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Hindi natin naintindihan yun. Dahil hindi tayo gano'n. Katulad ng Ama, bagamat siya naglalang sa tao, hindi niya alam kung paano maging tao. Ang Panginoon, alam niya dahil siya nagkatawang tao. Tayo rin gano'n, hindi natin alam yung walang hanggan, walang simula, walang katapusan. Dahil hindi tayo gano'n. Dahil tayo na pinapangala at tayo namamatay. So, yung ating Panginoon ay Diyos. Yan, inulit na po natin yan. Sabi rito sa John chapter 1, verses 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kung tayo po ay marunong magbasa, ang salita ay niliteral na salita. It's something else, hindi siya salita, literally, dahil siya kasama ng Diyos. Kapag ka salita ay galing sa ating, hindi natin siya kasama. Pero siya kasama ng Diyos, kanya. And the Word was God. Kaya sabi niya, kasama siya ng Diyos. So, yung verbo, yung salita, na kasama ng Diyos, ay Diyos, katulad ng Diyos. Kanya. He was in the beginning with God. So, alam natin yung Diyos at yung salita na ito, hindi sila pareho. Iba yung salita, iba yung Diyos na sinasabi niya. Pero pareho silang Diyos. Kanya. At sila magkasama. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Ang nagsalita ang Ama. Dalangin natin kaya siya gumawa. Ang ating Panginoon gumawa. Siya na kayo ng cooperation. Siya nagplano, siya nagsalita. Ang Panginoon ang gumawa kanya. Walang mga bagay na ginawa, kundi siya pamamagitan niya kanya. Sa Micah chapter 5 verse 2, ito po ay yung quotation na kinote sa Matthew chapter 2, 5 to 6. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among thousands of Judah, ibig sabihin, ito isang maliit na bayan lang. Kumpara sa ibang bayan sa Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from of old, from everlasting kanya. So, paano siya nila? Galing sa walang hanggan. Tayo, di tayo galing sa walang hanggan. Dito lang tayo ng Diyos na walang hanggan. Pwede tayo galing sa walang hanggan dahil meron tayong simula. Kung pipasinin po lang sa Matthew chapter 5, mapapasin nyo, iba yung sinasabi dun sa, merong slight difference. Sa Matthew chapter 5, yung sunod sa New Testament, at yung mismong quotation sa Old Testament. Basahin natin. Ano lang, curiosity lang. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem, Judea, sapagkat ganito sinunod ng propeta kanya. Ano yung sinunod ng propeta kanya? Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, yun ang ibig sabihin, no? Sa noong para hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Diyos, sapagkat sa iyo magagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng bayan ng Israel.
dito natin malalaman na ang Bible, ang Old Testament, meron silang translation. Iba yung sa Old Testament na pagkasulat, iba yung quotation na ginamit ng Espiritu Santo, di ba? So in other words, ang translation, kung ito ay naayon sa original na pagkasalin, tinatanggap yan ng Diyos bilang Biblia. Ang popular na Biblia na ginagamit nila sa panahon na yon ay yung Septuagint, yung Greek translation ng Old Testament. Makikita na sa Matthew, sinasalin ni Matthew sa yung sinabi ng Panginoon sa Grego. Dahil sila gumagamit ng salin sa Grego nung panahon na yun. So yung makikita natin, say wala hanggan, say Diyos. Higit sa lahat, kaya say Diyos. Hindi lamang siya tao, nagaling sa bansang Israel, kundi siya Diyos. Kanya. Higit sa lahat, say Diyos. Kanya. Napakasimpleng pananalita na hindi pwedeng tanggapin ng mga kaisipan ng sarado na naniniwala ang Panginoon. Tao lang, hindi siya tao lang. Say Diyos, mga kapatid. Sa verse 6, it is that the word of God has taken of no effect. Ang tanong dito, kung ang Diyos yung makapangyarihan, salita yung makapangyarihan, ganyan. Bakit di siya naligtas? Siya na isang pwedeng sabihin ng isang tao. Kung talagang kanyang ang ibang ngayon nagliligtas kanya, bakit di siya naligtas? Samantala sinasabi ni Pablo, sila ay sa bansang pinili ng Diyos, nasa kailang mga tipan, pagbibigay ng kautusan, at mga pangako kanya. Bakit hindi sila ligtas? Ibig ba nga sabihin, walang bisa ang salita ng Diyos kanya. Yun po isang, pwede mong sabihin, lalo kung pilosopo ka, di ba? Basahin po na sa Tagalog. Subalit hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo. Kung yung mga tao hindi maliligtas sa panahon natin ngayon, hindi dahil ang Ebanghelyo ay nabigo. Hindi, walang kasalanan ng Biblia. Ang may kasalanan ng mga tao, basahin natin. Sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel. Na hindi rin dahil sila binini ni Abraham ay mga anak na silang lahat. Kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi kanya. So ano yung ibig sabihin nun? For they are not all Israel were of Israel. Para ba hirap maintindihan yun? Kay galing sa Israel, pero hindi ka kabilang sa Israel. Kanya. Ang kaisipan ng mga Hudyo, dahil sila galing sa bansang Israel, automatic, sila yung anak ng Diyos. Iyan lang kailang kaisipan, pero hindi totoo yan. Dito sa Romans chapter 2, verse 28, ito sabi ni Pablo, kanya, for is not a Jew who is one outwardly. Ibig sabihin, hindi ka Hudyo dahil Hudyo ka sa laman. Not automatic, ni Pablo. Nor is circumcision that which is outward in the flesh. Okay, tinuli ka niya, automatic, ikay sa Hudyo, hindi ka niya. But is a Jew who is one inwardly. And circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. Ito, tandaan niyo, sabi ni Pablo sa Hudyo. Pinagmamalaki niyo, kayo ay matuwid dahil kay Israel, at tinatulan niyo kanya ang mga hintil, dahil siya nagkasala. Pareho lang kayo kanya. Hindi kayo automatic na Hudyo sa paningin ng Diyos, dahil kay Hudyo sa laman. Ang tunay na Hudyo, sa harapan ng Diyos, ay hindi lamang yung taong tinuli, o yung Hudyo na nanggaling sa bansang Israel kanya, kundi nagbago ang kanyang puso kanya. Ayos sa sinasabi ng Ebanghelyo. Sabi niya, and circumcision is not of the heart, in the spirit kanya. Not in the letter. Yung letter, yun ang kausa ni Moises. Yung spirit kanya, ng Ebanghelyo kanya. So, ikay tunay na Hudyo kanya, kung ikay sumula sa spirito, at ang puso mo ay nalinis sa pamagitan ng Ebanghelyo, yung sinasabi ni Pablo. So, huwag niyo pagmalaki yun, sabi niya. Kaya dito po sa Matthew chapter 3, 7 to 9, nung nagbabaptize si John the Baptist, dumating ang mga Hudyo sa kanya. Ano sabi niya? Basahin natin. Si John the Baptist at saka si Pablo, di man sila nag-uusap. Hindi man sila nakita, hindi sila magkakilala. Pero sinasabi ni John the Baptist, hindi na sinabi ni Pablo. Basahin natin. Sa 7:9.
Ngunit na makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga lupong, ganyan. Sino nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. At huwag niyong sabihin ganyan. Huwag niyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. So, ano pinagmamalaki nila? Kami lahi ni Abraham, ganyan. Sa ano sabi ni John the Baptist? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga butong ito. Yan po yung hyperbole, exaggeration ito. Hindi naman gagawin ng Diyos yun. Ibig sabihin, huwag niyo pagmalaking kanya. Hindi yan ang basihan, sabi ni John the Baptist. At ang tunay ng Israel ay hindi yung physical na Israel. Dahil yung physical na Israel, ito yung tinakil ng Diyos. Sa Matthew 21 verse 43, therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. Yung expectation ng Diyos sa bansang Israel, sa Old Testament, kung naalala pa natin ng ating pag-asa sa Isaiah, ang expectation ng Diyos sa bansang Israel, ang kanyang bayan ay susunod sa Kanya. So siya magbubunga ng katwiran na siyang layunin ng kautusan. At ito pa mga hentil ay lulatin nilang Diyos. Hindi nangyari yun. Hindi sila nagbunga ng gano'n, ganyan. Sila nagkasala at sila yung may walay sa Diyos. So sabi niya, ito ibibigay sa isang bansa na magbubunga niya. Sino yun? Tayo, yan ang iglesia ng ating Panginoon. Ang tunay na Israel, sa paningin ng Diyos, ay spiritual na Israel. So hindi lahat ng physical na Israel ay naging kabahagi ng tunay na Israel kanya. Yan ang kaharian ng Diyos. Yan ang iglesia ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi ni Pablo. Hindi kanya komo sila Israel kanya, ay maliligtas sila. Hindi totoo yung kanya. Di lahat ng Diyos ay sa laman ay naging kabilang sa mga tunay na Hudyo kanya. Yan sinasabi ni Pablo. Hindi sila sumampalataya kanya sa Ebanghelyo. So paano sila maliligtas? So hindi ibig sabihin, hindi sila ligtas dahil sa salita ng Diyos ay hindi makapangyarihan. Hindi totoo yung kanya. Hindi sila sumampalataya. Dito sa lundag po tayo, mag-advance tayo. Sa Romans chapter 10. Ano ba nangyari sa kanila? Sa Romans chapter 10, ito nangyari sa kanila. At ito rin po isang bagay na pwede nating maging aral sa ating, mga kapatid. Sa Romans chapter 10, verses 1 to 4, mga kapatid, ang nais na aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, bumalik pa rin sa chapter 9, ay sila'y maligtas. Ako'y makapagpapatuto na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kalaman. Babalik pa rin tayo sa Romans chapter 2, di ba? Hindi sa sulat kanya, kundi yung pagtutuloy na sa puso, sa spirito kanya. Yun ang sinasabi niya. Sapagkat sa kailang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos. At sa pagsisikap ng mga ito yung sariling pagiging matuwid o sariling katwiran, ay hindi siya napasako sa pagiging matuwid ng Diyos o sa katwiran ng Diyos. Hindi nila naintindihan yung kautusan kanya. Bakit ano ba kautusan? Sapagkat si Kristo ang kinauwi ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Ibig sabihin, ang kahulugan ng kautusan ni Moises ay ang ating Panginoon kanya. Hindi mo nila naintindihan dahil hindi nila naintindihan ang kautusan. Nagtayo sila sa sarili nilang katwiran kanya. So, di sila liligtas. Yun ang nangyari sa bansang Israel. Dito po yung pangusap na yan, minsan, hindi mo pag-aaral, mahirap intindihin. Pero yun ang ibig sabihin, no? Maraming pagkakataon sa bagong tipan, tinatawag tayong Israel. Dahil tayo spiritual tunay na Israel sa paningin ng Diyos. Tayong bayan, pamalit sa kanila. Bilang katunayan lang po. Mayroon pa tayong konti minuto. Sa 1 Peter chapter 1. Hindi wala ko sa verse 5 o verse 9. Chapter 2, verse 9. Isipin niyo itong quotation na ito, ang galing. Ngunit kayo isang lahing pinili. Ito yung Kristiyano. Isang makanligang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos.
upang inyo ipahayag ang mga makapangyarihan gawa niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilan sa kaliwanagan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Sino unang binanggit, sang bansang unang ginamit ng Diyos yun? Bawalik tayo sa 1956 sa bansang Israel. Di ba? Pero makikita natin, hindi sila nagbunga. Sino ngayon nagbubunga? Tayo kanya. So inaasahan ng Diyos, yung hindi nangyari sa Israel, sabi rito, upang inyo ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilan sa kaliwanagan. Hindi nagawa ito ng bansang Israel kanya. Tayo makakagawa niyan. Tayo ang kahari ng Diyos. So, nag-ibig sabihin. So, yung Israel, the physical Israel, hindi talaga ang tunay na bayan ng Diyos. In the first place, hindi naman sila sumunod sa Diyos. Kanya. Tayo ang bayan ng Diyos ngayon at ang tunay na bayan ng Diyos. Dahil tayo nagbubunga para mabigay ng kalalakihan sa Diyos. Imagine natin. Sa Old Testament, pinagtatawanan ng Diyos. Bakit? Itong kanyang bansa, kanya, para wala natin. Dito sa Bagong Tipan, hindi. Dahil ang mga Kristiyano, sisunikap sila na sumunod sa kalooban. Sila iba sa mga ordinaryong tao na hindi Kristiyano. So, hindi pinagtatawanan ng Diyos. Yung ba? Alexander, hindi tayo tapat. Kaya mag-ingat tayo doon. So, yun makikita natin dito na di lahat ng Israel ay kabilang sa Israel kanya. Kung lumayan nyo kanya, hindi sila kabilang doon sa tunay na bayan ng Diyos. Tignan natin kung maano po natin ito. O huwag nyo sabihin kanya, kay bini ni Abraham, hindi rin pwede kanya. Kasi, hindi lahat ng anak ni Abraham ay bini ni Abraham. Sapagkat hindi silang bini na pinakakuha nga, Isaac your seed shall be called. Ang isang anak ni Abraham ay si Ishmael. Anak niya yan. Anak na kay Hagar, na isang alipin ni Sarai noong panahon na yun. Dahil si Sarai ay buo originally. Hindi siya nagkakanak. Gumawa siya ng plano nila. O sa pamagitan ng aking alipin, magkakaroon ako ng anak sa pamagitan niya kanya. So, nagkaroon siya ng anak. Kaya dito po sa Genesis chapter 1 verse 13, yet I will also make a nation of the son in the bondwoman because he is your seed. Sa kahulugan na siya lahi mo kanya. Pero hindi siya yung lahi yung bini na pinangakuan. Hindi yun. Sino? Si Isaac. So paano yung mga anak ni Ismael? Sila ba itinuturing na bini ni Abraham? Hindi. Dahil may ibang pinangakuan kanya. Hindi si Ismael. Sino yun? Si Isaac. Ayan, si Isaac po. Sa Isaac, sa Genesis 21 verse 12, but God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad. Ang nangyari dito, nagkaan si Sarah. Sabi, palayasin mo na yan, Agar na yan, si Ishmael kanya. Kung dito, sabi ng Diyos, but God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah said to you, listen to her voice. For in Isaac your seed shall be called. So, hindi lahat ng anak ni Abraham ay maituturing na binikan niya. So, si Ishmael ay anak ni Abraham. Pero hindi siya kasama sa binikan niya. Kay Isaac, yung pinagalingan niya, ang bini ni Abraham, ganyan. Di ba? So, may elimination doon. Huwag niyo sabihin, anak ni Abraham. O meron din anak si Abraham, ganyan. Pwede sila kabilang sa bansang Israel, di ba? O pinag-uusapan ay sa physical na kahulugan. So, may elimination dyan. So, hindi nyo pwedeng gamitin yung kanya. Kung sasabihin nyo kayo anak ni Abraham. Dahil meron pang ibang anak si Abraham, hindi rin kabilang doon, ganyan. So, pwede rin hindi rin kayo kabilang doon sa maliligtas na tunay na bini ni Abraham. Bilang panghuli, para matapos na po tayo. Ito ang mga tunay na bini ni Abraham, eventually. At yung makikita na next week, ano po? Dito po sa verse 27 hanggang verse 29. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay na binautismo kay Kristo, ay bini si Kristo. Walang Hudyo o Grego, o wala na kayo. Wala na kwenta kung Hudyo o Grego sa harapan ng Diyos. Walang alipin o malaya, walang lalaki, babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Baka kung magbabasa ito ng mga member ng federasyon, tingnan mo, wala lalaki, walang babae, kaya hindi yun ibig sabihin.
Sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo kanya, ano sabi niya? Kayo nga'y mga binhi ni Abraham. Mga tagapagmana ay sa pangako. So, huwag niyo sabihin kami, anak ni Abraham. Hindi pa rin kayo tabilang sa binhi. Kung hindi kayo sumampalataya sa ating Panginoon. So, ito po ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.